ng Diyos. Tuloy. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sila natubos. Kaya dahil doon, ano pang kanilang katangian? Tuloy. Gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos? Kasi sila tunay na may kaugnayan sa Diyos Kaya natural, sila ang tiyak daw na ililigtas. Ang gusto ko pong i-share na video sa inyo mga kaibigan ay itong Gawa 20:28 na kung saan ito'y laging pinagdidebatehan ng ADD at ang Iglesia ni Cristo. Ano nga ba ang paliwanag ng mga Iglesia ni Cristo dito? Dito mga kaibigan ay atin pong pagkumparahin kung paano ipinapaliwanag ito ng Iglesia ni Cristo at kung paano rin ito ipinapaliwanag ng ang dating daan. So narito po mga kaibigan, unahin po natin ang Iglesia ni Cristo. Kami po sa Iglesia ni Cristo, hindi po kami galit sa inyo, sa miyembro ng Samahangang Dating Daan. Ipinunla po sa inyo ng inyong punong tagapangaral na kami galit sa inyo. Hindi po, hindi kami galit sa inyo. Kami po ay galit sa maling aral o maling doktrina. Naaawa po kami sa inyo, kaya ginagamit po namin ang ganitong pagkakataon para kayo po ay makinabang sa aming tinitindigan na doktrina at aral na nakabati sa Biblia. At kamakailan po, total, nandito na rin lang tayo, yan ang ating tinatalakay, yung aral na itinataguyod ni Dalaginding. Ang isa sa kanyang puna, ito na-monitor ko, halos buong oras, sipin nyo, halos 2 oras, binakbakan yung doktrina o aral sa Iglesia ni Cristo, yung tungkol sa Gawa 20:28, Acts 20:28. Ang ginagamit daw namin, yung nasa Lamsa version, yung sabi ni Dr. George M. Lamsa. Kaya may dala po ako rito. Ayan, makikita po nyo sa inyong screen. Ito po ay isinali ni Dr. George M. Lamsa, Holy Bible from the Ancient Eastern Manuscript. Ano po bang nilalaman nung Gawa 20:28 o Acts 20:28? Take heed, therefore, to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which He has purchased with His blood. Sa Tagalog po, pag iniliwat natin, ang Iglesia ni Cristo na tinubos niya o binili niya ng kanyang dugo. Ang sabi po ni Mr. Eli Soriano, alang-alang po sa mga sumusubaybay sa amin, ang tama raw pong salin ng Gawa 20:28, Iglesia ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang paniniwala daw po, yun ang isang pangangatwira ni Mr. Eli Soriano, ang paniniwala daw po ni Dr. George M. Lamsa sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo ay Diyos, hindi raw po tao. Kaya ang tinutukoy daw po dito ni Dr. George M. Lamsa sa Gawa 20:28 na Church of Christ, Iglesia ng Diyos, sapagkat si Kristo raw po ay Diyos. Yun ang paliwanag mo. Hindi paliwanag, yun ang palabo mo at pagpilipit kung bakit isinali ni Dr. George M. Lamsa yung Gawa 20:28 na Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Kaya si Dr. George M. Lamsa ang ating sangguniin. Bakit po niya isinalin ang Gawa 20:28 na Church of Christ sa halip na Church of God o Iglesia ng Diyos? Hindi po akong sasagot. Dapat ang pasagutin natin ay si Dr. George M. Lamsa mismo. Kaya meron tayong aklat dito, isinulat po ni Dr. George M. Lamsa. Ayan, nakikita nyo po sa inyong screen. New Testament Commentary by Dr. George M. Lamsa. The Eastern text reads, the Church of Christ, which He has purchased with His blood. Jewish Christians could not have used the term God because in their eyes, God is Spirit, and Spirit has no flesh and blood. It was Jesus of Nazareth who shed His blood on the cross for us, and not God.
Ang sabi po ni Dr. George M. Lamsa, si Jesus daw po na taga Nazaret ang nagbubo ng dugo sa krus para sa atin, hindi po ang Diyos. Kaya yung tinutukoy sa Gawa 20:28 na iglesia ng Diyos na tinubos niya, yung niya, tumutukoy dun sa tumubos. Tinubos niya ng kanyang dugo. Ang may dugo po ay ang ating Panginoon Jesucristo at hindi po ang ating Panginoon Diyos. Dahil baka sabihin po ng mga nagre-record sa atin na taga riyan sa Edidio Convention Center diyan sa Apalit. O alam ko nire-record niya ako, Mr. Mel Magdaroong. Bakit namin tinatanggap yung paliwanag ni Dr. George M. Lamsa na ang nagbubo ng dugo, tumubo sa atin ay ang Panginoon Jesucristo at hindi ang Diyos? Hindi dahil sa natapat sa gusto namin yung paliwanag ni Dr. George M. Lamsa, kundi yun ang pinatutunayan ng Biblia. Ano katunayan? Sino ba ang tumubo sa atin ayon sa Biblia? Ang babasahin ko po sa inyo nakasulat sa unang Pedro, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Kaya tama yung pagkakasalin po ni Dr. George M. Lamsa na Church of Christ, which He, the word He, refers to our Lord Jesus Christ, which He has purchased with His blood. Sino po ang may dugo? Hindi ang Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dun po sa inaatake kasi ni ni Dalaginding, hindi raw ginamit noon ng kapatid na Felix Manalo yung Gawa 20:28 na salin din ni Dr. George M. Lamsa. Ang totoo, yung sugo niyong unang-unang sugo, na ang sabi sa pasugoy, huling sugo raw si Manalo, hindi naman gumamit ng Lamsa eh. Ang gumamit lang yan si Iranyo eh. Hindi naman turo yan ang sugo niyo eh. Wala namang kontradiksyon kung hindi man ginamit noon ng kapatid na Felix Manalo yung Gawa 20:28 na isinali ni Dr. George M. Lamsa, walang salungatan kung ang ginagamit noon ng kapatid na Felix Manalo, sapagkat, tandaan ninyo, may salin po kasi dito sa dating salin ng Biblia, ang banggit po rito, siguro basahin ko sa inyo, yung Gawa 2:30 o Gawa 20:28, ang banggit po rito, Iglesia ng Panginoon. May tinutukoy na Panginoon. Sino yung Panginoon? Sabi, Iglesia ng Panginoon na tinubos niya o binili niya ng kanyang dugo. Kaya babasahin po namin yung nasa Gawa 2:36, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kaya ang Panginoon na tinutukoy ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi maling sabihin na yung tinutukoy sa Gawa 20:28 na Iglesia ng Panginoon, yun din po ang Iglesia ni Kristo. Tanong, gaano kaimportante na ang tao po matubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, na ang tinubos po ay Iglesia ni Kristo? Napakahalagang bagay po nun. Sapagkat pagka binasa po natin, siguro basahin ko na rin po sa inyo, alang-alang sa mga sumusubaybay sa amin, na mga hindi po kaanib sa Iglesia ni Kristo. Dito po sa Roma sa 5:8 hanggang 9, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Napakahalaga po na tayo matubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ang kahalagahan nun? Sabi sa talata ng Biblia, napawalang sala. Tayo po nagkasala. Tandaan natin, marami na tayong pag-aaral. Ang kabayaran po ng kasalanan, batay po sa Biblia sa Roma, sa 6:23, kamatayan. Ang tinutukoy na kamatayan, hindi lang po yung pagkalagot ng hininga. Sa Apokalipsis 20:14, ay kamatayang ikalawa sa impyerno o dagat-dagatang apoy. Pero pagka ang tao natubos
sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo, tinitiyak po na pawalang sala. At anong natitiyak pag napawalang sala? Sana napansin po ninyo, lalo ng tiyak, sigurado tiyak na maliligtas tayo sa puot ng ating Panginoon Diyos. Kaya tayo po, maraming problema po sa yugto ng panahon ngayon. Hindi natin hawak ang ating buhay. Maraming mga taong nagsisikap na yumaman, pero kita nyo, bagsak ngayon ang ekonomiya dahil po sa lumalaganap ngayon na itong pandemic, itong mabigat na karamdaman na COVID-19. Marami ang halos ay talagang mawala ng pag-asa, naging hopeless, nasa hopeless cases or situations. Pero pagka ang tao po natubos, napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo, gaano po kaimportante yan ayon sa Biblia. Kung ako lang po ang nagsasabi nito, huwag niyong tanggapin. Pero itong babasahin ko sa inyo, siguro basahin ko na rin sa inyo, itong binabanggit po sa Kawikaan, sa 13:7 hanggang 8. Baka may Biblia po kayo, tandaan nyo, Kawikaan 13:7 hanggang 8. May nagpapakayaman, gayon may walang anuman. May nagpapakadukha, gayon may malaking kayamanan. Ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kanyang mga kayamanan. Tinitiyak po sa Biblia, ang katubusan niya sa buhay ng tao, yun ang kanyang mga kayamanan. So ayan po mga kaibigan, ang paliwanag ni Mr. Michael Sandoval, ang defensor ng Iglesia ni Cristo. Doon po sa doon po sa Gawa 20:28 na ito daw ay Iglesia ni Cristo. Ayon po sa talata na kanyang binasa o pinaliwanag mga kaibigan. So pakinggan naman natin ano po ang paliwanag dito ng kapatid na Eli. Magandang gabi, Gaeli. Tatanong ko lang po yung sa translation ng Gawa 20:28, ang Iglesia ni Cristo. Pag nagbabasa po ko ng Biblia, karamihan Iglesia ng Diyos. Alam mo kapatid, kaya nga ang ginagamit ninyo yung lamsa. Yung lamsa na hindi naman kasintibay ng mga Greek at Hebrew Bible. Alam naman natin ang maraming mga Biblia na mga original manuscripts were written in Greek and also written in Hebrew. Ang pinakamatatandang Biblia sa mundo ngayon were written mostly in Greek. Kagaya nung mga oldest manuscripts of the Bible, which is the Oxyrhynchus Papyrus, the Codex Sinaiticus, the Codex Vaticanus. Yan ay mga pangunahing mga Bibliang written in Greek. Ang mga Bibliang written in Greek, ang nakalagay, Church of God, which He hath purchased with His own blood. Ang sabi sa Tagalog, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang filosofiya dyan, wala naman kang dugo ang Diyos Kaya dapat dyan, iglesia ni Kristo dahil siya ang meron sariling dugo. No? Pamimilosopya yon. Kasi ang nakasulat, iglesia ng Diyos na binili niya. Ang tinutukoy nung niya, hindi ang Diyos. Ang tinutukoy yung bumili na si Kristo. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit binili niya ng kanyang sariling dugo ang iglesia ng Diyos? Kasi mahal ni Kristo ang iglesia. 5:23 ng Efeso, kapatid na Daniel. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kung paano yung lalaki sa babae, inuutusan ng Diyos na umibig sa kanyang asawa, siya ang pangulo ng kanyang asawa, gano'n naman si Kristo, pangulo ng iglesia, na iniibig naman niya ang iglesia bilang kanyang asawa. Yung iglesia at si Kristo, kumakatawan sa mag-asawang espiritual
na pinagsama ng Diyos. No? Basahin natin ang 5:30 ng Efeso. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat, sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ayan, si Kristo at ang iglesia, parang lalaki at babaeng pinagsama ng Diyos. Ang tunay na kahulugan ng salitang, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito'y dakila. Ang sinasalita ko'y ang tungkol kay Kristo at sa iglesia. Kaya ang magkaisang laman, si Kristo at ang iglesia, parang lalaki at babaeng pinagsama ng Diyos. Ayon sa hiwagang itinuturo ni Apostol Pablo. Ngayon, lalabas dito sa sinasabing itong hiwaga ni Apostol Pablo, hindi si Kristo ang may-ari ng iglesia. Bakit? Ang may-ari, yung nagtali kay Kristo at saka sa iglesia. Ang iglesia talaga sa Biblia, iglesia ng Diyos. Sino ika ang ulo? Si Kristo. Alin ang katawan? Ang iglesia. Kaya ika iglesia ni Kristo. Maling konklusyon. Bakit? Ang may-ari ba ng katawan yung ulo? Basahin natin sa Efeso 2:16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Pinagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng katawan Siya nga ang pumorma nun Mula yung ulo, pati yung body, ang nagporma nun ang Diyos. Unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Yun, maliwanag. Ang bumuo ng katawan, kaya ang tawag ni Pablo, katawan sa Diyos, kasi ang bumuo ng katawan, ang Diyos. Pwede mo masabihin, katawan sa tao. Nakasalat sa Biblia, katawan sa Diyos Ang may-ari ng katawan ng Diyos. Siya nga ang bumuo ng structure Nilagyan niya ng ulo yung katawan at yun ang tinatawag ngayon na iglesia. Ang iglesia ay ang katawang may ulo. Hindi katawan lang, kundi ang tunay na iglesia sa Biblia, ang katawang may ulo. Ang ulo si Kristo, ang may-ari ay ang Diyos. Ang kabuuan ng katawan mula sa ulo hanggang sa paa ay ang Diyos ang may-ari. Kaya iglesia ng Diyos. Yun ang lohika ng Biblia. Yun ang konteksto ng buong Biblia, kapatid. Na ang may-ari ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Basahin natin ang Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang nagtayo ng lahat ng bagay, lalo na ang iglesia, ay ang Diyos. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, kaninong salita yung itatayo ko aking iglesia? Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ang ginagawa at sinasabi ni Kristo may kinalaman sa utos, ang Ama ang nagbigay nun. Salita ng Ama yon. Mula pa sa panahon ni Moises, yun na ang hula kay Kristo. Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Kita mo, lalagay ko, salita ko sa propeta na yon. Ang tinutukoy dyan si Kristo Palilitawin ko isang propetang gaya mo, Moises, sa gitna ng iyong mga kapatid. Ilalagay ko aking salita sa bibig niya. Sino ang kinatuparan niyan? Gawa 3:22 at 20.
Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ang propetang yon na tinutukoy ni Moises ay si Kristo Jesus. Lalagyan ng Diyos ng kanyang mga salita sa bibig niya. Kaya kung mapapansin mo, kapatid na proseso, no? Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung salita na yon, salita ng Ama yon. First person, sinasabi ko sa'yo. Yung first person na nagsasalita, sinasabi ko sa'yo. Pedro, second person si Pedro, na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person na yon, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Bakit? Sa ibabaw ng batong ito. Kasi kung si Kristo nagsasalita nun, dapat sabi niya, isasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ako, itatayo ko aking iglesia. Sana ganun, ano? Hindi. Ang nagsasalita bilang first person, ang Ama. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, second person si Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Ang tawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos eh. Yung sinasabi sa Roma 16, hindi naman opisyal na pangalan yun eh. Hindi opisyal na pangalan yun. Plural nga yun eh. Wala naman sa English na Church of Christ eh. Nakalagay, Churches of Christ, mga iglesia ni Kristo. 16, basahin natin ang Roma, kapatid na Daniel. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayon, lahat ng mga iglesia ni Kristo. Hindi naman pangalan na opisyal yun dahil plural eh. Lahat ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa Roma? Basahin natin sa Galacia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ang mga iglesia sa Judea, yun ang pawang kay Kristo. Iglesia sa Judea. Alin ba yung iglesia na nasa Judea? Ano? Na pawang kay Kristo. At ano ang pangalan nun? Basahin natin ang 8:1 ng Gawa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay, at ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Ang pag-uusig na nangyari sa Jerusalem, nangalat ngayon yung mga alagad, napunta sa Judea, napunta sa Samaria. Ayon, maliban na lang sa mga apostol. Ano ba yung iglesyang nangalat? Napunta sa iba-ibang lugar. Ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Bakit? Iglesia ng Diyos sa Corinto. Iglesia ng Diyos sa Thessalonica. Iglesia ng Diyos sa Judea. Pero yan, pawang kay Kristo. Ibig sabihin, nasa ilalim ng administrasyon ni Kristo. Kasi si Kristo ang ulo ng iglesia. Pero para sabihin mo, ang may-ari ng iglesia, si Kristo mismo, hindi. Ang may-ari ng iglesia, yung Diyos na nagporma ng iglesia. At siya rin ang nagtayo. Nung sabihin ni Kristo, tatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun, lumalabas lang sa bibig ni Kristo. Kaya nang isulat ng ebanghilistang si San Lucas, yung salita ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Bakit iglesia ng Diyos? Ang Diyos talaga may-ari nun eh. Na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Yung salitang binili niya, hindi na tumutukoy sa Diyos yun. Ang tumutukoy na ron, yung kay Kristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Si Kristo naman talaga ang bumili ng dugo sa iglesia. Basahin natin ang Apokalipsis sa 5:9. At sila'y nangag-aawita ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay
at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Tamo, binili mo sa Diyos. Kanino mo binili? Sa Diyos. Kaya sa Diyos talaga yun Kaya nga, iglesia ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo Kaya nga naging iglesia ni Kristo kasi binili na ni Kristo. Ay, mali ka ako, logic mo. Halimbawa, bumili ka ng talaba, nung bilin mo ba ang tawag na Pedro? Ang tawag doon, talaba ni Pedro. Di ba? Di naman nababago ang pangalan nung binili mo Nalalagay lang yung pangalan mo. Halimbawa, bumili ka ng aparador. Ano ang tawag na yun? Pedro na yung aparador? Hindi. Aparador ni Pedro. Kasi ikaw nga bumili O, di ba? Kaya sa Biblia, binili mo sa Diyos, di iglesia ng Diyos. Binili niya ng kanyang sariling dugo, napailalim ngayon sa pamamahala ni Kristo. Kaya ang iglesia ng Diyos, tinatawag sa Biblia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. No? Hindi iglesia ni Kristo. Basahin natin ang 2:14 ng unang Tesalonica. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. So, iglesia ng Diyos pa rin, hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kasi yung mga iglesia ng Judea, pawang kay Kristo yon. Yung iglesia ng Judea na pawang kay Kristo ang bumabati sa mga taga-Roma ng banal na halik. Ano pangalan nun? Iglesia ng Diyos na pawang kay Kristo. Iglesia ng Diyos nasa Judea kay Kristo Jesus. Hindi nawawala yung pangalang Iglesia ng Diyos. Sana intindihan mo kapatid na proseso, Hinalulungkot ko lang na wala tayong maraming masyadong oras para liwanagin ko sa iyo ang maraming bagay tungkol dito. At inaanyayahan din po kita sa ating mass indoctrination. Makinig po kayo ng doktrina, pagkumparahin nyo lang. Sana loobin ng Diyos kapatid na proseso, maintindihan mo ang ibig kong sabihin. At sana samahan ka po ng Panginoon. Magandang gabi sa iyo kapatid. So ayun naman ang paliwanag ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa Gawa 20:28. Kung napansin po ninyo, kung pinagkumpara po ninyo mga kaibigan, nakikita mo naman talaga mas maganda at mas maliwanag yung paliwanag ng kapatid na Eli. Kasi tama nga naman mga kaibigan, yung katawan ay ang iglesia at ang ulo si Kristo. So, ibig sabihin, iisa yon, iisang katawan na ang ulo ay si Kristo. Hindi pwede kay Kristo yon. Kasi, kasali siya doon sa katawan. Kaya, yun ay talagang iglesia ng Diyos na buhay, mga kaibigan. Ang ganda yung paliwanag ng kapatid na Eli. Tama po yung kanyang sinabi na kapag binili mo ba yung talaba, ay nababago na ba pangalan? Ang ganda yung logic, mga kaibigan. Pero nasa tao na po yan, mga kaibigan, kung ano po ang kanilang paniwalaan na nagpaliwanag. Pinakita naman natin yung paliwanag ng Iglesia ni Cristo, ganun din ang paliwanag ng kapatid na Eli. Kayo na po ang bahalang mamili kung ano po yung mas tama. Pero para sa akin, mga kaibigan, ay ang nakikita ko mas maliwanag po yung paliwanag ng kapatid na Eli at mas biblical po, mga kaibigan. So, yan lamang po. Maraming salamat sa inyong pag-antabay.